Yes, hello mga ka-sweetheart. Ngayon po, gumawa ako ng cheese pimento, homemade. Tara, samahan niyo po ako gumawa kung gaano kasarap ang palaman na cheese pimento. Nung una, hindi po ako kumakain ito talaga. Ayaw na ayaw ko yung amoy ng sili na nasa lata. So, mga after 1 year, nung matikman ko po, naku, napakasarap nga pala. Eto nga po, after ko po siyang timplahin, ilalagay ko po siya sa Tupperware para ever since na gusto naming magpalaman sa tinapay, ayan, nandyan lang siya sa Tupperware at nakalagay lang sa ref. Yan po, tara po, samahan niyo po akong gumawa ng napakasarap na cheese pimento, homemade. Ganyan lang po, napakadali lang gawin, pero napakasarap. At yan na nga po mga ka-sweetheart, kakatapos lang ang New Year, kaya medyo nasaid na lahat ng palaman sa rep. Kaya kailangan na natin ulit mag-produce kung ano yung dapat nating itabing. So ito na nga po yung mga ingredient. Una, yung butter po, 1/4 butter yan. So in-slice ko po ng maliliit para maging mag-melt po siya. And then meron din po akong evaporated milk at saka queso de bola. Kasi po yan pong queso de bola, nanigas na lang sa rep. Eh sayang naman kung itatapon ang mahal-mahal ng queso de bola. And then, mayroon din mo kaming stock ng pimiento, yung nasa lata. So, kumuha po ako ng isa para i-chop-chop. Yan na nga po yung tira chop-chop na, so kaya lang ang tigas-tigas na. And mayroon din po akong mayonnaise. So, ayan po mga ka-sweetheart, kailangan po talagang mag-melt yung butter. At and then, yung keso, kailangan gadgarin talaga. Talagang tiyagaan lang paggagadgad kasi sobrang tigas. Nanigas na talaga siya sa ref ng gusto. So, sayang talaga kung itatapon mo siya, kaya kailangan na lang pagtiyagain. So, before anything else po, i-chop ko muna yung pimiento ng maliliit. Need talagang chop siya ng maliit. Wag naman yung tad-tad kasi pag tinadtad, wala ka nang manguya na pimiento. Kaya, kailangan slice lang ng cubes ng maliliit. Huwag yung tadtarin. Ayan mga ka-sweetheart, samahan nyo akong mag-slice ng maliliit na pimiento. Ito po yung nasa lata ha. Yung babad na siya. Kasi kung ang ano yun yung fresh, matigas yun. Kaya kailangan talaga yung nasa lata para malambot yung sili. Ayan po mga ka-sweetheart. Kasi nung New Year po talagang naubos yung lahat ng palaman namin kasi puro mga tinapay, so kailangan palamanan. At yan na nga pong queso de bola. Sobra po nung New Year, kaya nanigas na lang sa rep. So sa mahal naman po talaga ng bilihin ngayon, kailangan po talaga tayong magtipid. So sayang kung itatapon. Kaya ginawan ko na lang po ng paraan para hindi siya matapon. At siya nga po pala, pakisubscribe ng channel ko, pakilike, pakishare. Ayan mga ka-sweetheart, sinachop ko po siya ng husto. At mayroon din po ako dyang Alaska iba, pero yung Alaska po, wala po kasi akong nabiling maliit, kaya isang malaki. Pero hindi ko po siya ilalahat. Bali, babawas lang po ako dyan. Hindi ko siya ilalahat lagay kasi pag nilagay ko siya lahat, baka maging sabaw yung palaman. Kaya babawas lang po ako. Yan po mga ka-sweetheart. And then, babawas lang din po ako sa mayonnaise kasi pag hindi ko po lalagyan siya ng mayonnaise, yung queso de bola medyo dry. Kasi nga po, nanigas siya. So, kailangan medyo nag-melt. Kaya kailangan talagang lagyan ng mayonnaise. Ayan mga ka-sweetheart, kamusta naman po ang naging New Year nyo? Happy po ba? Masaya po ba ang bawat isa sa pamilya? Kahit po naman sino, diba? Basta kasama ang family, happy. Ayan na nga po. At ganyan, nagkaubusan na ng pagkain. Pero pagkatapos ng New Year, ngayon, saka mo hahanapin yung mga masasarap na pagkain, diba mga ka-sweetheart? Kasi nung time na New Year, wala kang ganang kumain kasi umay ka na. Pero nung matapos yung New Year, after 2 days, saka mo hanapin yung mga pagkain, diba?
At ayan po mga ka-sweetheart, pagka-slice ko ng maliliit yung butter, so para po lumambot, medyo papainitan ko po siya sa kala ng konti para mag-melt. Ayan nag-melt siya. Para ma-mix ng gusto dun sa ginadgad na cheese. Ayan po, na-melt ko na po yung butter. So, ilalagay ko na po yung pimento. Una ko pong imimix yung pimento. Kasi po, pag ilalagay ninyo yung butter ng buo-buo, hindi po maganda, hindi po mamimix ng husto. Kaya kailangan talaga nagme-melt yung butter para lasang-lasa talaga dun sa palaman na umiikot po yung lasa niya sa cheese. Kaya kailangan talaga mag-melt. So, ayan po mga ka-sweetheart, ilalagay ko na po yung pimento doon sa butter. Pero need ko po munang buksan tong ibap na milk side by side. Dahan-dahan lang po ako kasi sobrang talas po ng kutsilyo, nakakatakot. Kaya need ko po talagang buksan. Hindi ko naman bubuksan lahat. Side by side lang, lalagyan ko siya ng butas. So ayan na nga po mga ka-sweetheart, ilalagay ko na po yung pimento dito sa aking butter at imimix ko na po. Yan. And then after ko pong ma-mix, ayan po, ilalagay ko po yung iba, pero hindi ko pa muna ngayon mailalagay kasi hindi pa po tapos gadgarin. Ang tigas po kasi. Mamaya kong nalalagay yung Alaska ibab at saka yung mayonnaise pagkatapos gadgarin lahat kasi ang dami pa pong hindi tapos gadgarin. Ayan po. Inuna ko lang yung pimento at saka yung butter. Ngayon, yung unang ginagad, sinama ko na. Pero ang dami pa pong hindi natatapos. Kaya kailangan kong hintayin muna para sabay-sabay siya at nang lumasa. Dami pa po kasing hindi nagagadgad dahil nga sa tigas. Siguro yung mga in-slice ng maliliit, di ko lang alam kung masasama pa. At ayan po, lalagyan ko na po siya ng konting milk para lumambot. Ayan, pero alam nyo mga ka-sweetheart, try nyo po talaga tong palaman na to. Sobrang sarap sa pandesal at saka sa sliced bread. Grabe, napakalinamnam pag trinay nyo tong palaman na to na queso de bola. Gagawin, naku, napakasarap po. Ayan, malapit na pong matapos, gadgarin lahat. So waiting a few minutes na lang po, matatapos na siya. So maimimix ko na lahat siya ng sabay-sabay. Tiyagaan lang po talaga, ang hirap maggadgad sa sobrang tigas. Kaya pag may tiyaga, may nilaga. Pero pag wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Aroy. Ayan mga ka-sweetheart, malapit na. So waiting na lang po. Ilang minuto at ayan na nga po, natapos na. So imimix ko na po yung mayonnaise. Pero naglagay lang po ako ng 6 tablespoon po na mayonnaise. And then, tansya-tansya lang po, mikos-mikos lang. Saka ko po nilagay yung ibap. Kailangan po talagang lagyan niya ng ibap kasi tingnan naman yung dry, as in dry. Kaya kailangan talaga medyo lumambot siya. Kunti nga lang siguro, kulang yung nailagay kong pimento pero hindi pa po kasi namimix. Kasi isang lata lang yung nilagay ko, napakarami ng keso. Ayan po, pero pag namix ng mabuti siya, sakto lang naman siguro. Ayan po, kailangan imikos-mikos ng mabuti para yung lasa mag-balance. So, ayan po. Tiyaga-tiyaga lang. Mix-mix lang. At ayan na nga po, diba nakikita naman ninyo? Lumambot na siya at nagme-melt. Ang sarap na niyang ipalaman sa tinapay. Ayan, mga ka-sweetheart. Mayroon na naman po akong naka-prepared sa ref na palaman. So, pag gustong kumain ng tinapay, anytime may palaman. So, siguro tomorrow na lang ako gagawa ng chicken sandwich. Ngayon muna yung cheese pimento. Iba yan, nabubulol. Ayan po mga ka-sweetheart, nahalo ko ng mabuti yung cheese. Ayan. Ang sarap-sarap na niyan, mga ka-sweetheart. Try nyo po itong gawin sa inyong mga bahay. Hindi talaga kayo magsisisi. Talagang napakasarap. Ayan po. Pantay na po yung pagkakahalo talaga. As in, pantay na.
Ayan. Siya nga po pala, thank you po sa mga nag-subscribe ng channel ko. At ayan po, kumuha po ako ng isang pandesal, hindi ko na po talaga natiis. Nilalaway na po talaga ako, gusto ko pong tikman. Ayan mga ka-sweetheart, napakasarap lalo na kung yung pandesal mainit pa at kakabili pa na sobrang sarap. Ayan po, at kumuha na rin ako ng Tupperware para after ko pong ma-mix to, isasalin ko po sa Tupperware para nakalagay na lang sa ref. Sa tuwing gusto nang magpalaman, kukuha ka lang dun. Kasi hindi naman pwedeng nasa labas yan kasi masisira. Kailangan talagang ilagay sa ref. Grabe ang sarap po nito. Sobra. Pag gumagawa po talaga ako ng ng palaman, nilalagay namin sa mga tupper para naka-organize po siya sa ref. Hindi siya nakakalat. Doon lang po namin siya nilalagay patong-patong iba-ibang palaman para tuwing magpapalaman ka, mamimili ka na lang, diba, kung anong gusto mo. Ayan po mga ka-sweetheart, dana po yung aking cheese pimento homemade. At sa gusto pong gumaya, dyan na lang po, pakitingnan na lang po sa aking mga video, kung mataypan po ninyong gawin. At talaga naman pong hindi kayo magsisisi sa sobrang sarap dahil napakalinamnam at napaka-juicy. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga nagla-like, nagsishare ng aking video. God bless po sa inyong lahat at Happy New Year! Sana po marami pang New Year ang dumating sa ating buhay at sa ating pamilya na walang karamdaman, masigla ang katawan. Maraming pong salamat sa lahat-lahat, sa mga nagpapalo sa Facebook ko. Thank you po ng marami. Daghang pasasalamat sa inyong lahat. Sana pagpalain tayo ni Lord ang ating pamilya. Okay lang naghihirap basta walang karamdaman, di po ba? Bye po. Thank you for watching. Sana po marami pang video ang dumating sa buhay natin na mapapanood natin. Thank you, bye! We love you all, mga ka-sweetheart. Bye-bye. Mwah!